natin, mag-apply na tayo ng thermal paste. Pag-apply naman ng thermal paste, di kailangan sobrang dami. Kasi nga, ano lang yan, para magdikit lang yung heatsink sa CPU. Yun lang yung trabaho niyan. Pagdikitin lang sila. Ito, kailangan lilinisan mo rin to bago mo ilagay ulit. Tapos, kung nakikita nyo yan, di ba? Yan. Yung arrow niya nakadikit dyan. Nakikita pala. Yan. Yan, nakadikit dyan. Ngayon, i-atras natin yan. Isa-isa. Dapat nakaganon bago mo siya salpak. Yan. And that position yan bago mo ilagay doon. Bago mo isalpak. Ngayon, pag sinalpak mo yan, dapat nakahila din yan. Nakahila pag ganon. Dapat hindi pa nakatulak. Ngayon, lalagyan na natin. Pag nilagay na natin, unahin mula itutulak yung ilalim. Ilalim lang muna itutulak mo. Itulak muna ilalim. Ayan. Roundawan mo na pumasok na ilalim niya. Yung nakapasok na ilalim, may sabihin, itutulak na lang natin to. Ayan, magkiklik yan, magkiklip. Ayan, narinig niya. Ayan. Once na-clip na natin, okay na yan. So, pantayin natin ulit. Power on. Hindi pa na pala natin napalitan ito. Problema nyo ito, maingay pag unang bukas. Pero good na to. Kasi tuyo na lang yung CPU nya. Tuyo na yung thermal paste nya. Naghiwalay na sila. Kaya walay na yung heatsink sa CPU. May pagitan na kaya hindi na masyadong na ano yung init. Na itatransfer yung init dyan sa heatsink. Pero ngayon good na yan. Kasi bago na yung thermal paste, dikit na ulit yan. Maganda na yung transfer ng heat ng CPU papuntang heatsink. So yan. So yun lang. Till next time.